So what's up mga higala, good day, welcome back to my YouTube channel, Ngobs TV Moto Vlog. So for today's video mga higala, ang gagawin natin ngayon sa ating Mio Sporty o Salty ay magpapalit tayo ng duct air or air duct ang tawag dito. So magpapalit tayo dito, ito yun mga higala, kasi nga may punit na yan, so tinapakan ko lang para matabunan, para hindi makapasok yung tubig. Kaso ayan may punit na naman until dyan sa taas. So matagal na to, 5 years na to, so kailangan na nating palitan. So gusto ko sana baliktarin yung ating duct air, baka sa katagalan na rin baka masira na naman so bumili na lang ako ng bagong duct air natin. So sa update sa motor natin na nadisgrasya mga higala, so nakabit na natin yung bagong hand grip, itong ating lever guard, at saka yung bagong MTR natin na brake lever. Ayan, so bago na, ito na lang yung kulang, at saka yung ating mga fairings. Ayan, so magpapalit na tayo. So bago natin to palitan, so kailangan natin mag-backlash ng side fairings. Ito tanggalin natin, at saka itong engine cover tanggalin din natin to mga higala. So bago tayo magsimula mag-backlash mga higala, ituturo ko muna sa inyo kung saan parte ng mga volt yung babaklasin natin, yung tatanggalin natin, okay? So ituturo ko po sa inyo yung mga baguhan pa lang sa motor, tong Mio Sporty na gustong mag DIY. Ayan, so una nating babaklasin ito, tapos dito sa may tail light nya, at saka nandito pa rin sa ilalim ng kanyang shock. Ayan, saka dito, at saka mayroon din yan dito sa loob mga higala. So itong engine cover natin, napaka visible naman, 5 screw to. Ayan, tatanggalin natin. Ayan, so yun lang mga higala. So ipapakita ko sa inyo dito sa loob kung saan yung sinasabi kong may lock pa para dito sa fairings natin. Okay? So ito yung sinasabi ko na screw dito sa loob mga higala. Ayan ayan, ito nakikita nyo sana, ito yan. So dito sa loob kailangan nyo yung tanggalin. So katapat lang siya dito sa may engine cover na screw mga higala. Yan, yan, katapat lang sila kalinya. So tanggalin na natin yan para matanggal natin yung fairings. So ito na yung ating air duct. Ayan, so tatanggalin natin tong alin dito. Ayan, yan, may cover pa pala siya dito. So tanggalin na natin. So gamit tayo ng Allen wrench. Ako napakahigpit. Ayaw maano. Kuha tayo ng plies. Ayun, tanggal din. So napaluwagan na natin tong alin dito. So kahit anong hila natin, hindi kaagad tumatatanggal kasi nga sa sobrang tagal na nakakabit dito, so dumikit na siya, so kailangan gamit tayo ng flat screw. Yan, para mag-adjust sa pababa, may tulak pababa. Ayun, tanggal na rin. Ayan, natanggal na. So ito, natanggal na mga higala. So tanggalin natin tong parang housing nya.
Tapos ito, ikabit din natin to ulit. Balik natin to. So ayan, halos magkapareho lang. I mean, magkapareho talaga ng haba. Ayan. So tanggalin na natin to. Ayan. So may bago na tayong air duct. So ulitin ko mga higala, ang name nito is air duct or duct air. Kahit ako, nalilito ako dito kung ano ba tawag dito sa ano to. So matagal ko tong hinanap sa Shopee. So nabili ko to mga 200 plus yata, kalimutan ko. Yan, kabit na natin to. Balik na natin. So napakadali lang pala anuhin to, no, tanggalin. Iwan ko lang sa pagkabit. So ayan mga higala, tapos na. So napakadali lang palang ikabit, ano. So ayos na. So may bago na tayong air duct or duct air sa ating Mio Sporty. Ayan, so ito yung luma. So pati din pala dito sa likod punit na rin. Ayan, no. Ayan, punit na. So kailangan na talagang palitan. Kahit nga pala baliktarin ko to, kahit ganyanin ko to, so may punit na rin pala. So may possibility talaga na mapapasukan to ng tubig. So yun lang yung masishare ko sa ngayon mga higala, na kung sakaling sira na to, may punit na, so kailangan nyo na talaga tong palitan. At saka nga pala, no, yung nag-comment sa tungkol sa aking air cleaner na DIY repair mga higala, kasi sabi niya doon na nasubukan niya na daw yung ginawa ko na pag DIY nito. Sabi niya hindi daw magsisilbi, hindi daw magtatagal, ano, kasi napuputol daw yung ating cable tie. So simula nung ginawa natin yon, yung pag DIY nito, so hanggang ngayon matibay pa rin po siya, ano. So kailangan ipasakay natin yung cable tie sa screw. Yan dito. Saka kung sakaling luluwag man tong screw natin dito, kasi chine-check ko to minsan pag lumuluwag, kasi minsan lumuluwag to dahil sa pagbabibrate, eh. So hinihigpitan ko to. Pero yung paghihigpit ko, hindi talaga asin mahigpit na mahigpit, kasi mapuputol talaga yung cable tie natin. Kasi nga plastic lang yan, o manipis lang yung cable tie na nilagay ko dyan, eh. Ang dapat dyan, kung meron kayong mas makapal na cable tie, yun yung gagamitin ninyo. Okay? So ipapasakay lang po natin yan, yung ating cable tie sa screw dito, yung sa bolt. Yan, yung sa bolt, I mean. Yan, papasakay natin. Kung maiksi lang po yung bolt ninyo, magpalit po kayo ng mas mahabang bolt. Yan, para yung ano natin, yung cable tie, isasakay nyo na lang doon sa may bolt nya, sa may thread nya. Yan, ipasakay nyo lang. Huwag nyo ilagay sa ilalim, dapat nasa ibabaw ng screw. Kung sakaling mag-loosen man yung cable tie, may makakapitan po siya. Yun po yung masasabi ko po sa ating isa sa ating higala na nag-comment tungkol sa ating DIY repair. So hanggang ngayon talaga matibay pa rin. Yun pa rin yung ginagamit ko hanggang ngayon. Sine-check ko lang nga. Yan. So kung maluwag, sa tingin ko lumuwag, yung screw, sine-check ko. Yan dito. Sine-check ko. Yan o, yung mayroon pa siyang bolt dito. Yan o. Yan o. Ito. So sine-check ko din yan. Lumuwag. Yan. Maluwag na yan, higpitan ko. Yan, pero hindi masyadong mahigpit. So ayan, tapos na tayo mga higala. So ibabalik ko na lang yung ating
cable yung ating engine cover at saka side fairings natin. Ayan, kakabit na natin, no? So napakadumi na ng ating motor dito sa loob, so kailangan talaga natin tong bigyan ng panahon para linisin to. Masyadong mabusisi kasi to eh. So hanggang dito na lang po yung vlog ko mga higala, no? So maraming salamat. Please subscribe mga higala. Thank you so much and have a good day and nice day. God bless to all.